Lunch time tayo. Nagla-lunch ako ngayon. Noodles. Nag-craving ako ng noodles kasi gawa ngang lunch. Hindi ako sa one day, kumakain lang ako ng rice isang beses every night. Or lunch, ganun. Or afternoon ako kumakain. Ito, nagdo-noodles ako. Nilalagyan ko siya ng giniling karneng baboy and then vegetables. Ang sarap niya. Minamarinate ko yung giniling and then pagkatapos na magmarinate ng giniling, ang ginagawa ko, pinapry ko lang siya and then lagyan ng mga sauce. Kahit anong sauce ilalagay mo, okay lang. Hindi ako mahilig sa spicy. Mahilig ako sa hindi ako hilig sa spicy, so hindi ko siya nilalagyan ng spicy. May best akong nilalagay. Ito. Ito, ano tawag nito? Like Kamchichu. Binili yan ni Amo sa akin. Sobrang sarap niya. Isa sang shows na paglagay mo sa noodles, parang nakakain ka lang sa restaurant. Ganun. And then every time na nilagay ko, powder lang. Powder lang siya. Powder. Ganun. Kasi gawa nga, siya, tawag nito, malasa na siya pagdating sa noodles. Ang dami nga ginagawa ko. Every lunch, ganun. Or sometimes, noodles is mabilis lang siyang lulutuin. I-cook mo lang siya ng 5 minutes or 4 minutes, tapos na. Or pwede din siya lagyan siya ng nilalagyan ko siya ng kunting sili lang kasi hindi talaga ako mahilig sa spicy. So, every time na pag kakain ako sa KFC, ayan, hindi ko talaga siya hindi ko siya ina-accure na, hindi ko siya ina-priority nga mag-spicy sa chicken. Kaya nga, every time pa kumakain ako sa KFC, sabi sa akin, I know, alam na ng cashier na hindi ako kumakain ng spicy. Tapos nag-smile lang yan siya. Kasi lahat ng food sa KFC, siya, spicy. Sarap. Sobrang sarap. Lalo na pag giniling na may halong kutsing taba. Masarap talaga siya pag kumakain. Tapos hindi ko na siya pwede din siya, iprito mo siya, yung gawin mo yung bula-bula. Ayan, ginagawa ko rin yun. Minsan pag ginagawa ko sa bula-bula, and then, lagyan ko siya ng mga gulay. Pwede gulay, gisahin mo lang siya, ganun. O di kaya sometimes, yung bili ng pork, ginagawa ko na slice ko na maliliit, and then pag slice ko na maliliit, imamarinate ko rin yan. Ganun din, ipiprito ko lang siya, and then lagyan ko siya ng noodles. Ang noodles kasi kahit anong ilalagay mo, pwede. Pero, siya, ito kasi is rice noodles din siya. Mabigat din to, daig niya pa yung kanin. Kaya nasa rice din siya. Ito yung almost na kinakain dito sa Hong Kong. Noodles. Rice noodles. Ganun, minsan, ginagawa ko dito, nagha-hotpot din ako minsan. Pag lalo na ngayon, winter na, so,
kailangan talaga lagi naka-hot pot dito. Kasi mabigat din to sa tiyan eh. Hindi siya katulad sa kung tutusin, ako konti lang ako kumakain ng rice. Gawa ng ayaw kong ayaw kong chubby. Ganun kasi ang iba chubby talaga, di ba? Pero ako control talaga ako sa food ko. Ina-underestimate ko yung pagkain ko. Pag alam ko na busog, okay na ako. And then pag nagutom, kumain ka na lang ulit. Huwag yung sobrang busog na busog kasi siyempre yun ang cause na dahilan nga pag lalong tumataba ka. Pag once tumaba ka, naku, bumili ka na ulit ng mga gamit. Kaya kapag alam ko na mabigat yung timbang ko, kasi ako dito nagtitimbang. Tinitimbang ko yung sarili ko. Pag once nga tumaas yung timbang ko, ayun, magda-diet na naman ako. Yun lang lagi ko ginagawa ba. Every time na laman ko na may timbang na naman ako, hindi na naman ako kakain ng rice. Minsan paggabi gumagawa lang ako ng salad. Salad lang, vegetable salad lang. And then, hindi na ako kakain ng rice. Minsan kasi, lalo-lalo na yung amo ko, pag MWF, hindi po ako nagluluto. Kasi MWF ko is libre po yung food ko. Naka-restaurant po ako nun. Kasi nga, ang lunch time o dinner time ng mga amo ko, sa restaurant sila, and then, hindi nila mauubos. Lahat natitira ng food sa mesa nila, tinitik out yun ng amo ko, pinapadeliver dito sa akin. Kaya, hindi ko na kailangan magluto para sa self ko. Kasi ako dito, mag-isa lang ako dito. So, malaya ako, binibigay yung allowance sa akin. Isipin mo kung tutuusin, pag ako lang talaga dito, ang ginagastos ko is, kung tutuusin, ang monthly natin dito is, kulang-kulang po 10,000 ang monthly ng allowance namin. Pero, ang nagagastos ko lang is nasa 3,000 lang ang monthly ko. Kasi, gawa nga sa MWF ko, hindi ako nagluluto, yun. Nag-aantay lang ako ng food na ipa-deliver dito sa akin. Sometimes, sobra pa. So, sometimes, ang ginagawa ko, instead nga, ngayon ko kainin, pagkabukasan ko, hindi ko siya mauubos. So, ang ginagawa ko, iniinit ko na lang sa microwave. Or, ini-steam ko na lang siya. Ganun ang ginagawa ko. So, makakatipid ako. Sobrang laki ng tipid ko. So, yung allowance ko, sometimes, yun ang iniipon ko. Sinisavings ko yung sobra ng allowance ko. Kasi, every week, maniwala kayo sa hindi. Pag pumunta ako ng palengke, ang budget ko lang is $150 lang. Oo. Kasi nga, yan, tulad nga sabi ko, kasi, nagbibili ako ng meat, mag-isa lang ako, hindi naman ako sobrang malakas kumain talaga, as in na malakas na malakas. Malakas lang ako sa bread, kasi tuwing umaga, nagbe-bread ako, tapos, yung mga kape ko naman kay free talaga, free kasi, umu-order kasi yung amo ko sa market, pinapadeliver dito mga bigas ko, mga oil, mga ganon, complete na yon. So, tipid na tipid ako pagdating sa allowance ko kasi almost my things is free, lahat na sa expenses ko, wala, accept na ang load is load lang yung sa akin kasi pag sa labas, kailangan ko yun pag lumabas ako, kailangan ko ng load. So, yun, hindi yun sa akin yun. Nagbabayad ako ng monthly is $100. $100 is nasa 800 yata o 750, ganun. Ang monthly ko. And then, pag kumakain na ako, pagdating na naman ng
Kasi minsan, at lalo-lalo na sa ma-octopus ako. Pag may octopus kasi ako, ginagamit ko yun sa laundry. Hindi din ako dito naglalaba sa shell. Naglo-laundry lang ako dito sa baba namin. Kasi nga, di ba alaga ko dog, so sobrang maselan yung dog, kailangan mo talagang sterilize yung mga gamit namin lahat-lahat. Kaya ako lahat ng gamit dito is naka-sterilize talaga. Iniingatan talaga ang dog. Yung alaga ko kasi dog, so mas mahal pa siya sa buhay ko. Kailangan ko siyang alagaan, kailangan ko siyang i-care. Kasi syempre, binibigyan ka ng sahod ng employer mo. Malaki talaga ang sahod sa akin. Malaki ang sahod ko dito. Malaki yung pinapasahod sa akin. So, kailangan ko talagang pulido yung trabaho ko. Work hard talaga ang first ko dito. Kasi yun lang ang talaga nakasalalay sa akin. Gawang sa amo ko talaga, mabait talaga. Pag mabait ka sa trabaho mo, pag mabait ka sa trabaho mo, ang employer sa'yo mabait din. Hindi kanya bibigyan ng sahod na maliit. Mag-offer siya talaga sa'yo. Last week lang yung sa rin nga sa extra ko sa isa kong trabaho. Gusto ko na sana siya bitawan, gawa nga minsan nakakapagod din, gusto ko rin magpahinga, kaso lang hindi talaga ako binitawan. Alam niyo po ba, nagpaalam ako na bibitawan ko siya. Kaso lang, nung linggo nagtrabaho ako doon, sabi sa akin nga, hindi ko na daw kailangan bumitaw, nakikiusap sila na hindi daw ako bibitaw. Alam niyo ba na nag-increase sila ng sahod ko. Nag-increase siya ng